Father Ken ng Original Baptist Faith Defenders. Tayo po ngayon ay merong sasagutin na napakagandang katanungan. At ito po ay umpisa ng ating programa ng Answering Questions from OBFD. Ang tanong po dito ni kapatid na Tsar Santiago, T-S-A-R Santiago, yan, Tsar Santiago, kung di ako nagkakamali. Ganito po ang kanyang katanungan. Mapagpalang araw po, Pastor. Nais ko pong magtanong patungkol sa usaping baptist nga ba si Jesus Christ? At ano ang kahalagahan ng name na baptist sa ating mga baptist believer? Ayan. So maraming salamat po sa inyong katanungan, kapatid na Char Santiago. So dalawa po ang kanyang question dito, na kung paano po, masasabi natin patungkol sa usaping baptist nga ba si Kristo? Yes or no? Parang ganun po, At pangalawa, ano bang kahalagan neto sa aming mga baptist na mananampalataya ng Panginoong Kristo Jesus? Ayan. So, una po sa lahat, salamat po sa iyong katanungan, kapatid na Sir Santiago. Unang tanong, ang sagot po natin dyan, yes, baptist po si Jesus Christ. Baptiso ang Panginoong Kristo Jesus. Grammatically, scripturally, and logically. Papakita ko po sa inyo. Alam niyo po sa Bible, sa pag-aaral po ng gramarya, pagdating po sa textus receptus, sa original na salin ng Biblia, ayan, kung sa Biblia ho ba tinukoy si Kristo na Baptist, napakalinaw po sa original text. At mamaya pupunta rin tayo sa English grammar. Sa Greek grammar, may konting pagkakaiba po siya pagdating sa English grammar. Kaya mahalaga rin po na tayo bumabalik pagka minsan, pagdating po sa original text ng Bible. Ano po? Dito po sabi po dito sa talata ng Matthew 3:16. Ayan, tignan po natin kung tinukoy nga ba ng Biblia si Kristo Jesus na siya ay baptist. Sabi po rito, Kai baptist heis ho Jesus. Anabi iutos apo tou idatos kai idiu anyok tisan auto hoy uranoy kai eden to pneuma to uteo katavainon no say peristeran kai erkomenon f auton. Ayan, sabi po dito sa English, and when he was baptized, Jesus went up straightway out of the water. Alam niyo po yung word dito na baptist is when he was baptized. Sa Greek po niyan, ayan, sa Greek kung ating pong titignan, ang Greek root word po nito ay baptizo. Sa Strong's definition po, makikita nyo po napakalinaw na ang ibig sabihin po niyan, ayan, baptist, baptize, or wash. Nung si Kristo po mabautismuhan, in-apply po sa kanya yung baptism, he was baptized, siya po ay matatawag na baptist. Ayan, bilang noun o recipient ng action na ginawa sa kanya na siya ay binautismuhan. Kung sisipiin natin sa Greek parsing, kung paano po ginagawa yan, ayan, nakatukoy po yung baptisteis o baptist na kataga rito sa Panginoong Jesus. Tingnan po natin si Jesus sa pag-aaral ng gramarya. Ayan, ang case niya po rito ay nominative. Ang case po ng Panginoong Jesucristo ay nominative. Ibig sabihin ng nominative, this is the case refers to the case used for a noun or pronoun when it is the subject of a verb. Tama nga naman sa Matthew 3:16, wala na pong ibang subject dyan na in-applied sa kanya ang baptism, ang Panginoong Kristo Jesus. Ano po? At ang sabi po rito, ayan, he is the subject of the verb, tapos ang case po dito ay, ayan. Okay, ang pagkagamit po rito, mga kapatid, ang voice na ginamit po para kay Kristo nung siya'y nabautismuhan ay passive. Ibig sabihin, it represents the subject as being the recipient of the action. So, in-apply kay Kristo ang baptism, when he was baptized, he can be called, tinukoy po siya ng Bible, na baptist. Kaya nga po ang pagkakasulat dyan sa Greek, baptist heis o Jesus. Sino po yung tinukoy na baptist rito o nabautismuhan sa Matthew 3:16? Sabi po ng Bible, ho Jesus. Ayan, si Kristo Jesus, wala na pong iba. Yan po ay sa gramarya. Sa English grammar naman po, alam nyo po yung patungkol sa suffixes na IZE. Halimbawa po, kapag meron ka pong gagawing kristal na isang bagay, you need to
add IZE sa dulo nito. You will crystallize that thing. Kapag gagawin mo crystal ang isang bagay, kapag gagawin mong powder ang isang bagay, you need to powderize. Gagawin mo siya o you will make him pulverize. Ganyan po kapag sa English grammar. Alam nyo po, kaya nung pagka-translate sa English, ang translation po rito, when he was baptized, it is because to make someone a baptist. Ayan. So, si Kristo po ay nabautismuhan, tinukoy na baptist, sang-ayon po sa Biblia. So, makikita nyo po yan, napakalinaw. Tapos, pagdating naman po sa Matthew 3:16, 'di ba, nabautismuhan si Jesus, at si Jesus na founder ng tunay na simbahan na kanyang itinatag, nagtatag ng simbahang hindi mapapahamak. Sabi niya, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock, he's referring to himself, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. So napakalinaw po, yung founder, yung ulo ng iglesia na katawan, tinukoy na Baptist. Tignan nyo rin po yung church sa 1 Corinthians 12:13. Siya po'y tinukoy na Baptist rin o Baptist na katawan. Kung ang ulo ay Baptist, ang katawan din po ay Baptist. Tignan nyo po. Ayan, tignan na po natin yung ulo. Yung ulo na Baptist, si Yesu Cristo ng Iglesia. Tignan rin natin ngayon yung katawan na Baptist rin. Kung Baptist ang ulo, Baptist rin po ang katawan. 1 Corinthians 12:13. Ang sabi po sa Greek text, Kaigar en heninyumati, Imeis pantisteis en soma, baptistimen, ete ludoy, ete elenis, ete duluy, ete oluteroy, kai pantisteis en yuma, epotistimen. Sabi po rito sa English, for by one Spirit we all into one body are baptized. Ayan, yung soma po dyan sa Greek ay sa English, ito po ay body, which is referring to the church in Colossians 1:18. Sabi po rito, soma baptistimen. We are all baptized. We are all made baptized into one body. That is the church, for by one Spirit. Jesus Christ, the baptizer o Baptist, baptizes by the Holy Spirit into one body. That is His church. Tingnan mo po yung katawan na iglesia na church, tinukoy pong baptistimen. Sa Greek parsing po nito, kung ating susuriin at sisipiin, napakalinaw po, pag-aaral paraman natin grammatically, ano? Ayan. Sabi po rito, ang kanya pong Greek parsing ay passive. Ibig sabihin, recipient din po sila ng action ng baptism. They were baptized or to become a Baptist. Ayan, kaya kung titignan mo sa Strong's Greek definition, Baptist kapag ito po'y nakatukoy sa taong, sa noun na nabautismuhan. Ano po? So, yan po ang ibig sabihin niyan. Ang mood po niyan, indicative. It is a simple statement of fact. Yan po'y katotohanan. If an action really occurs or has occurred or will occur, it will be rendered in the indicative mood. So, totoo po nangyari na bautismuhan ang iglesia na katawan sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na spirito. Ayan. So, sila po'y tinukoy ng Bible na Baptist. Okay? Ngayon, kung si Kristo ba Baptist as a baptizer, kung siya ba'y nagbabautismo? Yes din po, sang-ayon sa Biblia. Tignan nyo po. Sa John chapter 3 verse 22. Ito po'y grammatically na ating pag-aaral lamang. Tinitignan natin yung original text. Sabi po rito, John chapter 3 verse 22, metatauta eiten ho Jesus kai hoi matsatay o tsuho eis tein o dayan jain kai eke dietriben met auton kai baptizen. Sabi po rito sa English, yan, after these things came Jesus and disciples into of Judea the land, and there He tarried with them and baptized. Sino po dito yung nagbautismo? Ang sabi ng Bible, si Kristo. Kung titignan po natin dyan, sa Greek parsing, ayan, active po yung word na baptism dito. Ibig sabihin,
represent the subject as the doer or performer of the action. Sino po yung subject rito na nagbautismo? He, referring to Jesus Christ. Sabi dyan, and there he tarried with them and baptized. Yung pagkagamit, yung case po dito ng word na e-baptizen ay nakatukoy sa subject na doer or performer of the action. Ibig sabihin, si Kristo Jesus ay nagbautismo directly at ang kaso po nito ay imperfect tense po nito. Ibig sabihin, generally represents continual or repeated action where the present tense might indicate they are asking, the imperfect would indicate they kept on asking in the case of verb to be. However, the imperfect tense is used as general past tense and does not carry the connotation of continual or repeated action. Ibig sabihin, may pagkakataon, nagbautismo talaga si Kristo at ginamit dito yung imperfect tense na ibig sabihin, hindi na nangangahulugan na kailangang ipagpatuloy at tinuloy-tuloy niya pa. Kaya sa John chapter 4, ang nagbabautismo na po sang-ayon sa patutuo ng mga Pariseo ay ang mga disipulo na ni Jesucristo. Dito sa John chapter 3 verse 22, patutuo po ni John the Baptist at ng kanyang mga disipulo. Ano po? So, napakalinaw. Ang Baptist na kataga, baptistimen, ganun din sa kanyang iglesia, sa kanyang church na itinatag. Kasi kung ang ulo ay Baptist, natural, ganun din po ang kanyang katawan, Baptist o nabautismuhan. Alright. So, dito naman po tayo sa pangalawang question. Mahalaga po yung name na Baptist sa ating mga Baptist believer. Bakit? Kasi ito po, yung name na Baptist speaks of the authority given by God. It speaks of the character of His disciples mula po noon hanggang ngayon. It speaks of the title and the work of His disciples na gagampanin na matutukoy tayo sa Panginoong Jesucristo na Baptist. Una po, saan ba galing yung authority o yung pangalan na name na Baptist? Mark 11:30-33. Ganito po ang pagkakasulat sa English. The baptism of John, was it from heaven or of man? Answer me. And they reasoned with themselves, saying, if we shall say from heaven, he will say, why then did ye not believe him? But if we shall say of men, they feared the people, for all men counted John that he was a prophet indeed. And they answered and said unto Jesus, we cannot tell. And Jesus answering saith unto them, neither do I tell you by what authority I do these things. Okay, so sinagot po sila ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng tanong, kasi tinatanong nila si Jesus, sa anong otoridad o kapangyarihan mo ginagawa ang iyong pangangaral, panggagaling, di ba? Ang pagbabautismo. So, ang tinanong ni Jesus sa kanila ay, saan nga ba galing yung bautismo ni Juan? Ito ba'y sa langit o sa lupa? Ibig sabihin, dahil ito po ay galing sa langit, otorisado at kinikilala ng mga propeta, ng mga tao, ng mga Hudyo. So, ganun din po ang name na Baptist, it is from heaven. Kaya po sa ganong otoridad din natin, ginagamit o pinahahalagaan ang name na Baptist. Okay, tignan pala muna natin yung John chapter 3. Verse 26-28. Dito po ang sabi, and they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth. Tumutukoy kay Jesus, and all men come to him. Nagbabautismo rin daw yung pinatutuhanan ni John. Sabi naman ni John sa verse 27, John chapter 3, John answered and said, a man can receive nothing except it be given in him from heaven. So si Juan, siya'y nagbabautismo kasi ibinigay sa kanya mula pa sa langit. His authority, the name Baptist, was given from heaven. John chapter 3, verse 27. Verse 28, ye yourselves bear me witness that said, I am not the Christ, but I am sent before him. So si John the Baptist is sinugo bago si Kristo. Okay po? At isa pa po dito po sa John 17:11, ang sabi ng Panginoong Hesus, kausap niya ang Diyos Ama, and now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. That is the church. While I was with them in the world, I kept them in thy name.
Tayo iniingatan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pangalan. Ano? Sa pangalang ibinigay ng ating Diyos. At sabi pa po rito, thine own name, those whom thou hast given me, that they may be one as we are. And verse 12, that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost. Kaya nga mga ligtas ito eh. But the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Tignan po natin sa Greek yung word na name. Ayan. Sabi po rito, binigay tayo sa ngalan ng Ama. Ayan. Onoma. Alam niyo po ang ibig sabihin nito? Ayan. Pag sinabing onoma, sa Bible, this is referring to a authority. Sabi po dito, sa Strong's definition, by one's command and authority acting on his behalf, promoting his cause. So, yan po ang pagkagamit ng word na name or onoma or authority. Sabi po dyan, Strong's definition, onoma from a presumed derivative of the basis, G1097, a name, literally or figuratively, authority and character, called surname. So, kaya nga po pinantawag din kay John na the Baptist because that is his authority, character, given from heaven. A man can receive nothing except it was given from heaven. And Jesus Christ commanded John the Baptist na bautismohan niya si Jesus. Sabi niya, John chapter 3 verse 15, balikan natin. Ang sabi po ng Panginoong Hesus kay John, bautismohan mo na ako ngayon. Tignan niyo po sa 15. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Ayaw pa sana bautismohan ni John ang Panginoong Kristo Jesus dahil kilala niya ito ang Kristo. Pero inutusan siya ni Jesus, bautismohan mo na ako ngayon sapagkat ginaganap natin ang katuwiran ng Diyos. At si Kristo, nung siya nagkatawang tao, nag-utos rin sa mga halagad. Sa Mateo 28:18 to 20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them, make them baptists, apply unto them the baptism, baptizing them in the name, sa authority of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya mahalaga po yung pangalang Baptist because that speaks of our authority, name or onoma, character, and title. Ano po? Sapagkat yan ang ating komisyon o gampanin na tayo'y makilala rin as our identification as a disciple, true believer of the Lord Jesus Christ, saved and baptized or baptized believers. Kaya maraming salamat po sa inyong katanungan. So yan po ang basic answer natin dahil limitado ang ating panahon. Salamat kapatid na Tsar Santiago. This is Brother Ken from OBFD. God bless you all. There are things worth fighting for. The book and the blood and the rugged cross. One faith, one way, one